Inuwiyot mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha't aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundaluan namin si Kristo sa pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pag-idapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Kaya sabi ng Panginoon, ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong gilid, at tutugon naman siya, tulad ng panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman. Mabubuglod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, si Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito na ang lalaking ikakasal sa lubungin ni Kristong Panginoon. Narito na ang lalaking ikakasal sa lubungin si Kristong Panginoon. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y kulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Narito na ang lalaking ikakasal sa lubungin si Kristong Panginoon. Ang prinsesa sa palasyo ay pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Narito na ang lalaking ikakasal sa lubungin si Kristong Panginoon. Haharap sa haring yaong mga abay ay kasama. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Narito na ang lalaking ikakasal sa lubungin si Kristong Panginoon. Darami ang iyong supling, sa daigdig ay maghahari. Kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Dahilan sa aking awit, ikaw na may dadakila. Kailan may pupurihin nitong lahat na nilikha. Narito na ang lalaking ikakasal sa lubungin si Kristong Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos na ang nagsabi, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulumbok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay.
kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakapakos sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapangumunga ang sangang hindi natiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapangumunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang natiling sa akin at ako sa kanya, ang siyang na mamunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi natili sa akin ay itatampon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung natili kayo sa akin at natili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong kaibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatunayang mga alagad ko kayo. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat mga Magandang umaga po. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Nakakakalbaryo itong lugar na ito kasi nakita ko yung mga may edad na umakyat sa hagdanan. Hirap na hirap kasi masyadong matarik na hagdanan. Kaya tamang-tama tawagin itong Calvary. Calvary sa mga senior citizen. Meron po isang chapel doon sa foundation. Kung barangay mga foundation. Ito po yung sa gitna ng gubat sa Quezon. Pero sakop siya ng parokya ng St. Luke Parish ng Aramaiwan. Madalas po akong nag-misa doon. Kaya nabalik ka rin ako nag-misa doon. Ano siya, talagang liblib, no? Nasa gitna ng gubat. Talagang
mga nasa gubat, pero may mga tao din, may mga tao pa rin po. May tungkuha dahil tuwing ako'y naglilisa doon, may dalawang mga matatanda na naging sisimba. At napagkalaman ko na yung dalawang matatanda, maglalakad pa ng 2 oras para lang makapagsimba. 2 oras. Di ba po, kung kayo maglalakad palakaran ng 2 oras po, magsisimba pa ba kayo? Kasi marami tayong mga rason, ay, malayo, sakit na aking tuhod, naintindihan na ng Diyos yun. Pero itong dalawa talagang naglalakad para makapagsimba. Tinatanong ko, bakit kayo nagsasakripisyo ng 2 oras para magsimba? Isa na ba ay gusto namin matanggap si Kristo sa banal na Kristo. Kasi kinikilala nila si Kristo na tunay na natatanggap sa banal na Kristo. Ang ating liturhiya po ngayon ay we begin from the Sunday Mass kasi nga special ito ngayon, fiesta ni Santa Clara. Although in the Ordo, sinabi na walang liturgy for St. Clare ngayon. Pero patay sa general instruction na pwede naman i-celebrate ang isang feast day kung ito ay ordinary Sunday. In a particular community talaga yan ang patron nila. What more, si Santa Clara, ang foundress ng Corporate Sisters. Kaya ang ating liturgy ngayon is different from the Sunday liturgy. Kaya medyo na, totoo ako nung binasa na ang gospel natin ay from the Gospel of John. Kasi ang gospel natin sa ordinary Sunday ngayon is also from the Gospel of John. But it's all about the Eucharist. Sabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. And anyone who eats this bread and drinks this cup will have life eternal. Ito yung gospel natin sa ordinary Sunday. So it's about the Eucharist. Kristo, kilala bilang tinapay ng buhay. Eh kaso, maraming nag-react. Sabi, paano kilala namin? Anak ito ni Jose na isang karpentero. Huwag mo lang kami bulahin. Huwag mo kami bulahin, kilala ka namin. So, nagkaroon ng cancer. Maraming yung cancer culture ngayon. Cancer culture, pag binoboycott sa social media. So, yung cancer culture, existing na pala nung panahon ng Jesus, kasi kinancer nila. Hindi siya nagsirisan. But for his disciples, they remain. Kasi, very clear. Hindi naman nung Jesus nagsabi, I am the bread of life, hindi nung napansin niyang nagsirisan ng mga tao, hindi naman niya binaway, sabi, joke. Hindi naman niya sinabi. Ay talagang hindi ko siya nagbago. He was consistent in saying, ako ang tinapay na galing sa langit. Maganda rin po itong pagninilay-nilaya natin kasi Santa Clara ay has a special devotion to the Holy Eucharist. Sabi nga ni San Francisco, ang buhay ng Santa Clara ay isang buhay Eucharistia. No? Kasi alam naman natin, the bread, broken, blood, ang tinapay, nalialay, ay pinaghati-hati pinagsaluhan. Parang ganun ang buhay ni Santa Clara. Kasi sabi nga, we who receive the body of Christ must also be Eucharistic in the way we live our lives. Eucharistic means that we are also be ready to be offered, broken and shared. No? Kaya yung buhay ni Santa Clara, sabi ni San Francisco, ay buhay Eucharistia. Dahil maraming sakripisyo niya nangyari. Parang hinati-hati ang kanyang buhay. Para sa simbahan, para sa kanyang komunidad, tigit sa lahat para sa Diyos. And there was this story, which is very familiar na kayo, of how yung dedication ng kanyang belief in the whole power of the Holy Eucharist. When in 1240, nung inatake sila ng mga Saracens ay mga Muslims, no? They were attacked by the Muslims.
Kinabahan ang mga madre ng Congress. No? Siguro kung natakihilo na si sister, kakabahan din sila, no? Kasi sabi niya, ano bang laban namin sa mga armadong mga Muslim? Anong laban namin? During the time, si Santa Clara, medyo weak na yata, no? May sakit na. Pero, nagsiguro natin, ang kwento nito, na ginawa ni Santa Clara, kinuha niya yung monstrance, yung Blessed Sacrament, at sinalubong ang mga Saracens na papasok na sa kanilang lugar. At walang takot na sinalubong kasama ang kanilang mga komunidad at hinarap sa mga sasalakay na Saracens. Pero nung nakita ng mga Muslim na ang ginawa ni Santa Clara ay natauhan at natakot at dahan-dahan silang umalis. Thanks to the power of the Holy Eucharist. Thanks to the power of the Blessed Sacrament. Kaya, very powerful karanasan ni Santa Clara. Ngayon, sa Gospel reading natin, sinabi sa atin na remain in Jesus. Manatili kayo sa akin. Sana po manatili kayo sa Jesus, sa iyong tinapay. Sana po ipagpapatuloy natin ang ating pagkilala kay Jesus sa banal na Eucharistia. The real presence of Jesus in the Holy Eucharist. Pero sa Biblia, hindi lang po exclusive na napakilala ating Panginoon sa banal na Eucharistia. Marami ding pagkakataon na binanggit na Jesus, that there are also other instances na kung saan nagpapakilala sa ating Panginoon. Halimbawa, nung sinabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their needs. So, maliban sa banal na Eucharistia, kasama din natin na nakikita natin ang ating Panginoon. When we gather together in His name, binanggit din niya na the last day, titipunin niya ang humusgahan tayo, how we treat, especially yung mga abang ng lipunan. Kasi ang sabi natin, Panginoon, what you do to the least of your brothers and sisters, you do it unto me. Ibig sabihin, Christ's presence is manifested also in each of us, especially sa mga taghahan. So, Christ is present in each of us because we are created in His own image and likeness. But He emphasizes His presence in people who are poor and neglected in society. Si St. Paul also in his letter to the Romans also mentioned about Christ's presence through God's creation. Sabi niya, itong sanlilikha nito, ay makikita na sa pamamagitan ng sanlilikha na ito ay makikita natin ang presensya ng ating Panginoon. So what does these things tell us? If we believe in the presence of Jesus in the Holy Eucharist, and we give importance to His presence by really giving time, really adoring Him in the Holy Eucharist, we must also do the same in other instances that Christ is also present in the community, in each of us, especially in the poor, in the environment and creation. Kaya, hindi sapat na tayo spend so much time in the Blessed Sacrament, in the chapel, spending hours in the Holy in the Eucharistic chapel. Tapos, we cannot spend time with the church is asking us, be active in your DEC, no? Because in the DEC, they come together to gather and reflect on the Word of God. No? You spend time in the Blessed Sacrament, but you have no time in your Christian community. Kulang. You spend time to receive the Holy Communion every Sunday, every day. Tapos you have no time to receive the poorest of the poor. Kulang.
you have so much respect for the Holy Eucharist, so much so na pag nagkomunyon ka, talagang luluhod ka dahil gusto mong pulihin ang presensya ng ating Panginoon. But you have no respect for God's creation, wala kang pakialam sa issue ng ecology, ng environment. Kulang. Hindi po siya buo. Kaya, napakaganda po itong challenge sa atin ngayon. God is revealing to us to the Holy Eucharist, but He also reveals Himself in other ways. Kaya po dapat magiging aware tayo of many instances that Christ is making Himself present in our midst. In the Eucharist, in the community, in nature, in the poor, and we continue to remain in Him because this is His challenge sa ating Ebanghelyo ngayon. Sabi niya, remain in me. Because if you will remain in me, in my presence, I will also remain in you. And if you will remain in me, and I will remain in you, then you will also be with me in my kingdom. Harinawang ang halimbawa ipinakita ni Santa Clara sa kanyang debosyon sa banal na Eucharist will spill out also in her devotion to the presence of Christ in many other ways. Dahil ang buhay ni Santa Clara ay talagang very holistic. No? She was present in the community where she belonged. She acknowledges that Christ is present in the community. She acknowledges that Christ is present in the poor, kaya ang buhay niya is paglilingkod sa mga mahihirap. And more so in the environment, kaya isa siya ni San Francisco sa paggalang ng nagkarikasan, kaya tinatawag ng Brother Moon, Sister Moon, Brother Sun, dahil they respect so much the environment because they tell us that the creation tell of God's presence in our midst. Let us continue to pray kay Santa Clara na may matularan natin siya sa ating buhay, maging isang banal, santo, kinikilala, presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Magsitayo ka. Sabay-sabay na natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang Panginoon sa may kapalaran sumasampalataya ako sa Diyos ang nakakawala siya ng Espiritu Santo, kinalang sa Panginoon, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng tayong ibig, nanako sa kinaroonan ng mga imaw, na may nagmaraw ng mga umagat sila, nalutok sa kanan ng Diyos sa mga pamamagitan sa lahat. Doon ang pulang panagalitin ko sa nabuhay. Sumasampalataya ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagpapuhay ng hindi ng patayang tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Sa Ebanghelyo sinabi ni Jesus na siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Hindi makakapamunga ang sanga kung hindi nakakabit sa puno. Dumulog tayo ngayon sa Panginoon para sa ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon ay, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Para sa ating simbahang Katolika, sa pamumuno ng ating Santo Papa, mga obispo at kaparian, naway manatili itong ina na gagabay sa lahat sa tamang paniniwala, pamumuhay at pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng Kristiyano, na sana maging matapat at matibay na sanga tayo na laging nananalig sa puno ng ubas na si Kristo, lalo na sa gitna ng pagsubok at hamon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng pinuno ng bansa at pamahalaan, na sana manatili silang mga mapagkakatiwalaang tagapaglingkod at magandang halimbawa sa kanilang nasasakupan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinhin mo ang aking panalangin. Para sa kapayapaan ng mundo, na ang lahat ng bansa ay iwaksi ang pagtutunggali at digmaan, mamuhay na may respeto at pagpapahalaga sa buhay ng tao at kalikasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinhin mo ang aking panalangin. Para sa lahat ng may karamdaman sa pangangatawan, isip at kaluluwa, na sana sa araw-araw nilang buhay ay huwag silang mawala ng pag-asa na ang Diyos ang dakilang tagapagpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinhin mo ang aking panalangin. Para sa mga kabataan, na sana mamulat ang kanilang isip sa tamang prinsipyo at tahakin ang landas ng kabutihan at paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinhin mo ang aking panalangin. Para sa lahat ng naririto, para sa ating mga pamilya, kaibigan at komunidad na nangangailangan ng dasal, sana ang Diyos na mahabagin ay pakinggan ang ating mga hinihiling at daing. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinhin mo ang aking panalangin. Panginoong mahabagin at puno ng lahat ng kabutihan, bigyan mo ang aming mga kahilingan. Naway sa tulong ng iyong biyaya at pagmamahal, kami mabuhay ng may matibay na pananalig sa iyo at pagmamahal sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristo na iyong anak na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagmamahal
Ito nating paghahain ay kanila ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, sa buong sambayan na niyang banal. Manaming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayon ginugunita namin ang dalagang si Santa Clara, ang kalugod-lugod niyang katitingan sa pamumuhay ay magpagindapat na magkalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo. itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin, makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Isinilang siya ng Birheng Kalinis-linisan. Sinabi niyang mapalad ang may malinis na kalooban. Ipinakita niya ang pamumuhay na sa iyo nakalaan. Ipinasya niyang naging gawi iyong ikinalulugod sa paghahain ng sarili upang kami matubos. Itinalaga niyang lubos mong makaisa ang mga nakalaang sumunod sa Kanya sa pagtalikod sa sarili ng maging ito tuwina. Kaya may isang mga anghel na nagsisiyawit, may mga anghel at mga banal na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang magpahay sa kalamitan kami nagbubunin sa iyong kadakilaan. Ama namin, iyong tagapin ang handog nito at ng iyong buong angkan na sa iyo ay nakikiusap upang iyong paglakan ang mga namanata sa iyo sa kapagiging dapat nilang mapabilang sa mga kasalo sa ligaya ng pagdating ng malingning na anak mo. Ama namin banal, ikaw ang bukangan ka ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang pinakay, pinasalamatan kanyang pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya.
yan, inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kahit kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hanapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pagpili kay sa ni Francisco na ang Papa, ang Sekretary sa ang Obispo, lahat ng Obispo at tanang kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni Santa Clara at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa irarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Nagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipangit natin ang lakas ng loob. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo.
sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumayin. At sumayin niyo rin. Pagbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kristo ang Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasama namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan naman kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dadako po tayo sa parangal at pagbibisyon ng relekya ni Santa Clara. Manalangin tayo. O kabanal-banal ang Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, kapuri-puri ang iyong banal na pangalan at kahanga-hanga ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa iyong lingkod na si Santa Clara. Sa pamamagitan niya, naway ipagkaloob mo ang sa amin ang mga kahilingan aming nililiti. Higit sa lahat ay ang biyayang mabuhay at mamatay sa nabanal na tulad ni Santa Clara sa pamangatnubay ng iyong maalab na pagmamahal. Amen. O mahal na Santa Clara, ikaw na nagpamalas ng kagitingan at lakas na loob sa harap ng mga mababangis na Saraceno sa pamamagitan ng iyong malaking tiwala sa banal na sakramento, bilang tangi mong karasan kapag alabin mo sa amin ang matinyas na pagmamahal sa Panginoong Hesus, at tulungan mo kaming magtaguyod ng isang makadiyos na buhay. Ikaw na nagligtas sa iyong bayan ng Assisi mula sa kapahamakan at pagkalupi, pangalagaan mo ang aming bayan at bikaryako. Ipamagitan mo sa Panginoon ang aming minamahal na bansa at ang lahat ng nagdaranas ng hirap na daigdig, din ng aming mga pamilya. Isang tinig mula sa banal na sakramento ang nagbigay ng pangako bilang gantimpala sa iyong pagtitiwala. Ikaw ay palagi kong pagsasanggalan. Kami naway ingatan mo mula sa iyong kinaroroonan sa kalangitan. Amen. Santa Clara, ipanalangin mo kami. Upang kami maging karapat-dapat magkamit sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo po na. Manatili po tayo nakatayo. Kantahin po natin ang himno ni Santa Clara. Ikaw
may pahalik ng Reliquia ni Santa Clara. At susunod po ang prosesyon ng imahe ni Santa Clara sa buong Calvary. At tinatawagan po si Sister Sonia para sa isang mensahe po ng pasasalamat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikisa sa amin. Ang huli po natin talagang ganitong kadaming tao na piyesta ay 2019 bago po mag-pandemic. So noong 2020, 21, 22, 23, 24, ngayon lang tayo. So marami pong nangyari sa atin, pagsubok, nung last po tayong nag-fiesta ng 2019, nandito pa po yung aming superior, si Mother Mary Ann. Si Sister Rose, yung aking Chinese Hong Kong sister. Last year naman, namatay si Sister Bernadette. So, meron na kaming 3 angels sa langit. Nung kami po ay nagdesisyon na magpapiesta ulit ng pangkaramihan, meron kaming agam-agam, no? Kaya ba natin? Okay. Kasi meron po rin kaming mga madre na nasa Hong Kong, no? So sabi ko, kakayanin siguro. Katulad po ni Santa Clara, ang lagi ko lang dasal is, God bless all our effort and bring success to the work of our hands. Kasi katulad po ng Ebanghelyo, wala po kaming magagawa kung wala ang Panginoon. At ang Panginoon, katulad ng sabi ni Bishop, ang Panginoon ay nagmamanifest hindi lang sa banal na sakramento, kundi pa sa mga tao. So, ngayon po gusto ko talaga magpasalamat sa lahat ng tumulong sa amin, sumuporta sa kanilang oras, pinansyal, at ang kanilang pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat po. Alam niyo kung sino kayo. Hindi ko na iisa-isahin kasi sabi ng Diyos, mas may gantimpala yung God in secret. So, I will not deprive you of that. Okay? Let us reserve the praise for God. The praise for God. So, maraming salamat po. Unang-una, sabi namin, nanangamba kami, baka walang pare kasi nag-retreat ang bikaryato. Kaya wala kami ng problema kami, baka wala kami pare, misa sa novena. Pero God, we plan, but God executes. Lahat ng misa namin, may pare kami. Maraming salamat sa mga sumasagot. Father Nidaro, Father Matas, Father Dimars, Father Danny, sila yung mga sumasagot sa amin. So nakabuo kami ng novena na meron kaming misa. Ngayon sabi ko, uuwi na kaya si Bishop? Kasi kung hindi umuwi si Bishop, magpapasayaw na lang ako. Kasi wala Pero, tingnan nyo naman, 2 obispo ko. Yan ang pagpapala ng Panginoon. At thank you to Father Dimars kasi yung nakita niyo yung mga sakristan, bitbit niya lahat yun. Very organized. Thank you very much sa inyo. Sa bawat isa sa inyo, sa bawat intensyon na inilagay niyo doon, pinapangako po namin, hindi lang ngayon, kundi araw-araw, iisa-isahin namin ang lahat ng iyong ibig. Thank you very much. God bless po. And of course, ang aking ever faithful wife. So, kami ay kakatindad na tayo, pero ang gaganda pa rin ng boses. Thank you very much po. Magsitayo pa lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin Iyo po ang inyong mga ulo habang hinihingi natin ang pagpapala ng Panginoon. Gawa nawa ng katawhan ng Diyos sa iyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal
upang mamalahi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagin naman niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin naman niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayaw kayong taglay ng kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Dalawa po ang ating karo. So, yung from Father Dimars, they will carry the other